Akala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Kung hindi po siya nag-endorso, bakit meron po tayo napapanood na campaign ads na kasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance kung mayroon man ni Senator Bato? May kung meron man. Alam nyo kasi, patotoo lang. Real talk guys parang wala kasi siyang nagawa. Di ba si Sara Duterte nagpunta ng Hong Kong nitong nakaraan? Nagpunta siya ng Hong Kong, ang nangyari, siyempre nag-speech siya doon, di ba? Alam naman natin lahat kung ano yung in-speech niya. Ang nakakatawa dito kasi, mga ka-chair, meron siyang kinoment, wag lang daw bumoto, wag lang daw iboto yung mga tao base sa pangalan, ang sabi. Sa last name, sinabi pa nga niya. Pati ako, wag niyo ako iboboto dahil lang Duterte ako, dahil beneficiary ako ng political dynasty. At least na-recognize niya yun, no? Yung kasama siya sa political dynasty. So nag-speech siya, ito yung balita tungkol sa kanyang speech. Vote for accomplishments and not just names. Vice President Sara Duterte urged Filipinos on Sunday to vote for candidates based on their capacity to serve rather than their family name. Duterte ito, pero ano may tutulong niya sa bayan? Ano magagawa niya para sa bayan? Hindi pwedeng pabalik-balik lang apelyido ang binoto natin. Oo. Kasama rin naman siya dun political dynasty siya Oo, kailangan yung anak, yung apo, yung asawa kapag tumayo sa harapan nyo, meron siyang sinasabi, hindi yung tatayo siya at kay Duterte siya kakanta na lang siya para sa inyong lahat, ganun. Tingnan natin kung ano yung promises na ginawa niya o sinabi niya noon, tapos tingnan natin, binigay ba niya yung kanyang promise? Binigay ba niya ang pangako niya sa'yo o iniwan ka lang niya sa ere? Ito yung parang precursor nung kanyang gustong sabihin. After niya sabihin yan, saka lang naman patuloy doon sa na-scam daw siya ng unity. Hindi mag-e-endorso ng kandidato sa May election si Vice President Sara Duterte dahil nabudol na raw siya noong nakaraang eleksyon. Wala mang direktang tinukoy, binanggit niya ang plataforma nila noon na Unity. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sunod-sunod ang tila mga patutsyada ni Vice President Sara Duterte sa isang pagtitipon sa Hong Kong. Wala siyang pinangalanan, pero isa riyan ang tungkol daw sa pag-endorso ng kandidato. Akala ko kasi gusto niya ng mas magandang bayan kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yung Inday Sara? Hindi dahil... Nagpayo rin ang bise. Unahin natin yun. Baka tao dito? Yung sa nabudol daw siya dahil ang kanila daw pinag-usapan without naming names, ang kanila daw pinag-usapan ay unity and continuity. Ano bang i-continue? Ano yung gusto nila i-continue? Yun yung tanong ko dyan Ano yung gusto nila i-continue? Kasi for all intents and purposes, mga kawadyan, yung continuity na sinasabi nila, hindi rin natin alam kung ano yung i-continue. I-continue ba natin yung napakaraming namatay sa war on drugs? I-continue ba natin yung pogo na nagpasok ng drugs, nagpasok ng kidnapping, nagpasok ng sindikato, ng Chinese syndicate sa Pilipinas? Yung ba i-continue natin? Ano yung i-continue natin? Yung mga tofu drug projects ng Rodrigo Duterte? Yung pangungulimbat nyo sa confidential funds? Yun ang gusto nyong continuity? Continuity na pag-aalaga ng korupsyon ng mga Duterte? Yun ba ang gusto? Anong continuity? Let's be specific. Continuity ng build na out of 100 plus projects, 30-something lang ang natapos? Yun ba ang continuity na gusto nyo? Yung on the surface, mukhang maayos, pero sa totoong buhay, hindi. Yung meron kang presidente na sinungaling, na naglalabas ng statement one day, and then the next day, iba na. Trasabante. Tapos pag nagkamali, ang sasabihin lang ng mga spokes niya, ay, joke lang yun, sorry, joke lang. Anong continuity? Hindi na. Tapos na yun. Hindi na maulit yun. Ang gusto kasi nila, mga kotsero, pag sinabing continuity, ibig sabihin, utu-utu ka kay Rodrigo Duterte. Pag sinabing continuity, magiging sunod-sunuran ka sa gusto ni GMA at saka ni Rodrigo Duterte. Yun ang gusto nila. Dahil sa pagboto sa darating na eleksyon, kilatisin daw ang karakter ng tao at piliin yung marunong tumupad sa pangako. Huwag rin daw bumoto batay sa apelyido.
Ako ay produkto din ng political dynasty. Galing ako sa pamilya ng mga politiko. Hindi dahil Duterte ang apelido ay iboboto na ninyo. Kailangan pag-isipan din natin. Kaya dapat Nagbabala rin ang bisya sa anyay paraan ngayon ng ilang politiko para mamili ng boto. huwag nating ibenta ang boto natin. Ngayon, legitimate na ang vote buying. Nakatago siya sa yan na ma'am, nandito na tayo sa topic na gusto mo ma'am, ayuda. Malaman din ang paghalintulad Wait lang. Yan naman tayo sa ayuda. So, anong part ng ayuda? Nandoon yung vote buying. Kasi, kung yung ayuda ay vote buying, then tinanggal ba siya noong 2022 elections? Di ba nagpapatuloy lang naman yung ayuda noong 2022 elections? Hindi naman tumigil yun eh. Legitimate na raw yung vote buying. But may makikita ka ba sa GAA na nakasulat for vote buying? AX for vote buying. Ganun. Walang ganun. Dilalagyan nila ng mali siya yung pagbibigay ng ayuda. Huwag nyo lagyan ng mali siya yung pagtulong sa tao. Hanggat wala kayong ebidensya. Nasaan yung ebidensya na nagsasabi na may vote buying? Nasa ebidensya na nagsasabi na may vote buying. Pero syempre sinagot naman na kanyang yung patutsyada ni Sara. At panoorin natin. Nililist lang ako ng konti. Meron pong Niwiget Palace reaction sa latest statement po ni Vice President Sara Duterte na yung OVP daw po ay iniwan na raw po ng government. Napaka-general po naman yata nung pagkakabanggit niya. Wala po ba siyang nabanggit kung paano siya iniwan? Sa event sa Hong Kong, she said, salamat sa suporta niyo sa akin, sa aking mga kasamahan, sa aming trabaho, sa programa at proyekto ng Office of the Vice President. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil kayo lang ang sumusuporta sa OVP. Ang buong gobyerno ay iniwanan na po ang OVP. Wow. Yan na naman po ang nais naman nilang iparating. Maging kaawa-awa ang OVP, maging kaawa-awa ang Vice President. Kung tutuusin po natin, siya po naman ay binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol, idepensa ang kanyang proposed budget. Hindi naman po hinaadlangan na magbigay ng tamang budget sa OVP kung ito naman ay maipapaliwanag niya. Kung baga sa thesis, kung ikaw yung nag-submit ng thesis, kailangan mong idepensa. Hindi pwedeng sabihin mo sa iyong panel of judges, kayo na pong bahala magbigay sa akin ng grade, basta yan na po ang thesis ko. So wala po nang iwan sa kanya, baka po siya po ang nang iwan sa gobyerno. In that same gathering, Vice President Duterte said that she is not endorsing any candidates for senator. Dahil na-scam na daw po kasi siya. Nabudol na daw siya, apparently referring to the 2022 elections, kung saan tumakbo sila ni Pangulong then candidate Ferdinand Marcos Jr. under the platform of unity and transparency. Kaya ayaw na daw po niya kasi nabudol daw po siya. Baka sabihin ng mga tao'y mabubudol na naman sila pag nag-endorse siya. Kung hindi po siya nag-endorso, bakit meron po tayo napapanood na campaign ads na kasama po niya at pinagmamalaki niya ang naging trabaho o performance kung mayroon man ni Senator Bato? Pinagmamalaki niya ang trabaho at performance kung meron man ni Senator Bato. May kung meron man. Alam nyo kasi, totoo lang. Real talk guys parang wala kasi siyang nagawa. Ako, aminado na ako dyan, nabudol ako ni Sara. Hindi ko nitatanggi. Totoo naman Kinampanya ko pa nga si Sara Wagas ang kampanya ko para kay Sara guys. We campaigned hard for the unity. Pagod, pawis, lahat. Anong ending? Eto, si Sara Duterte na walang kwenta. Alam niyo yung buyer's regret? Yung buyer's regret, mga kotse, yung kapag bibili ka ng gamit, tapos pag uwi mo ng bahay, kapag binibili mo siya, excited ka, di ba? Kapag binibili mo siya, excited ka. Tapos, pag inuwi mo na sa bahay, isipin mo, shucks, ba't ko ba binili to? Ba't ko ba binili to? Parang mali yata pagkakabili ko nito. Yun ang buyer's regret. Na binoto ka, nung nahalal na, akala mo okay, ngayon nire-regret mo. Gusto mo na ibalik sa tindahan. Kaya may impeachment. Ganun din tayo kay Sara. Ako ganun naramdaman ko kay Sara. Parang hinalal ko siya, kinampanya ko siya. Ngayon, na-realize ko, putik, napakawalang hiya pala nito.